guys, magandang gabi. Welcome back po dito sa aking channel. Andito na naman po ako, si Gandara SRU, para maghatid ng latest update and fresh happenings about TVJ and Legit Record. So for tonight's video guys, ang ating pag-uusapan ay patungkol po dito sa GMA Network at sa Tape Inc. na lumabag po sa batas. So alam naman po natin na meron ng kasunduan. Meron na pong inutos ang korte, pero bakit meron na babalitan ngayon na lumabag sila? So ano kaya magiging desisyon ng TVJ at alam na kaya ito ng TVJ? Or kung alam man nila, bibigyan kaya nila ng aksyon or palalagpasin lang? Pero kung para sa mga TVJ fans, sana hindi daw ito palagpasin ng TVJ. Pero knowing naman kasi TVJ, di ba? Lagi po silang nagbibigay ng pagkakataon. Alam niyo sila na inaabuso, sila na po yung natatapakan, pero napakabuti pa rin ang puso nila. So malaman natin nga ka-Legit Americans. Pero ano po itong pagsaway na ginawa ng kalaban or ng dalawa? Samantala, mamaya pag-uusapan din natin ang patungkol dito sa ginawa or nilagay ng GMA Network na kung saan napahiya lamang po sila dahil dito. At syempre, hindi rin po natin palalagpasin ang tungkol sa certificate na Henyo Master Joey De Leon na siyang atin pong inaasam-asam, pinaka-iniintay. So, ito po ang isa sa mga update. Bago po ang desisyon ng Court of Appeals, wala pa po kasi tayong alam kung kailan po lalabas, kung mapagdidesisyonan ba agad nila ang ginawang apela ng Tape Inc. Kaya naman, mas inaantay ng marami ang certificate ni Henyo Master Joey De Leon sapagkat base sa ating nabalita, anong nakaraan ay 1 to 3 months po ata maaring ilabas ang certificate after pong manalo sa IPO. So, inaasahan natin itong January pero wala. And February na ngayon. And sabi ka-Legit Americans, malapit na itong ilabas. So, ngayon na kaya yung February, ka-Legit Americans, kaya yan po ang mas iniintay na balita ngayon. Pero speaking of a certificate, mga ka-Legit Americans, so merong umangaw-ngaw na kung saan, mali nga daw po ang strategy ng TVJ at maling-mali ang ginawa ng TVJ. Kasi, nag-file daw po sila ng case laban sa Tape Inc. pero wala pa naman silang certificate. Ano daw yon? So, nag-file ang TVJ without evidence. Nag-file na daw sila, ganyan-ganere, yung move ng TVJ, diba, without the evidence. And yun nga, parang ang nangyari is that magkakaso muna yung ebidensya sa lang. Which is ang usually daw, dapat may ebidensya ka muna bago ka magsampa or mag-file ng case. So, kino-question din nila yung pag-cancela ng trademark ng Tape Inc. na kung saan nakapagtataka ang bilis. 3 months lang after ma-renew, ay ganun na lamang kabilis nilang kinansela. So, lumalabas na sinasabi na parang Tape Inc. ang may karapatan dahil sila po ang may papel, sila po ang nagparehistro nito. Pero 'di ba sabi naman po ng IPO, sa IPO naman po mismo nang galing na hindi naman porke ikaw ang nauna ay ikaw na ang may-ari, magparehistro, magpangalan sa inyo. Hindi naman kasi paunahan sa IPO. Ang kailangan sa IPO, mapatunayan mong iho. So, kahit kariri nyo lamang yan, basta napatunayan na hindi ka ang may-ari, like nangyari dito po sa Tape Inc., ikakansela at ikakansela. Samantala, napahiya naman po ang GMA Network sapagkat eto, kita nyo naman guys, grabe, during po ng tahanang pinakamasaya ang kanila pong live. Ay, eto, premiere pala no, nakalagay po dito. 90 lamang po ang nanonood sa kanila. Tingnan nyo naman po ang nakalagay sa taas, viewable worldwide. So, lahat ng tao maaari makapanood. Viewable worldwide po yan. Pero 90 lamang po ang nanonood sa kanila. So sabi po ng mga netizen, na sana hindi na lamang po nilagay ng GMA Network na sila ay viewable worldwide kasi mas lalo lamang po silang napahiya na kahit pa
lahat maaring makapanood ay wala talagang pumipili na panoorin po sila. Yung minsan yung signal kasi sa television, ano pa maiintindihan mo na minsan talaga mahina pag sa television, mahirap talaga. Pero yung ito na, ginawa na nila ng paraan para lahat ng tao makapanood sa kanila as in. Pero wala Talagang pag tao ayaw sa'yo, ayaw talaga sa'yo. Hindi ka talaga panonoorin, iiwasan at iiwasan ka lang. Kung meron man pong literal na pinagsisiksikan ang sarili, ito na po yun. Sila po yun. Pinagsisiksikan na po nila ang sarili nila sa taong bayan. Pero wala pa rin talaga. Anyway, patungkol naman dito nga sa Kapuso live stream na yan, Collegiate Taricad. So, grabe. February 2, 2024. 2024 na po, Collegiate Taricads. So, ilang mag-iisang buwan na, Collegiate Taricads, after po ng decision ng Marikina Regional Trial Court. Bakit? Parang hirap na harap naman silang i-edit itong nakalagay sa kanilang thumbnail. Itbulaga pa rin po ang nakalagay. So, matuturing nga ba kaya ito na paglabag ng GMA? Kasi isa rin po sila sa sa nangako na susunod sa desisyon ng korte. Pero nakalagay pa rin sa kanila Itbulaga. Di po ba napakasimple lang naman at mabilis lang naman mag-edit ng mga thumbnail like this. Pero hindi nila ginagawa. Ano ba ito? Strategy kaya po nila ito, Collegiate Taricads, para manatili na isipin ng mga tao na sila ang Itbulaga? Na nasa kanila ang Itbulaga? So, ano po kaya, Collegiate Taricads? Mabibigyan kaya ito? Alam na kaya ito ng TVJ, pero ito pinapaalam na po ng mga defenders sa kampo po ng TVJ. Yun nga lang talagang kung paiiralin pa rin po ng TVJ, ang kanila pong kabutihan ay hindi po mapaparusahan sila. Pero sana naman sa kabila, wag pong lubos-lubusin ang kabaitan ng TVJ. So, sana naman yung mga ganitong bagay, maliit man po yan, sabihin na nilang maliit, pero still, nakalagay po sa batas na bawal nilang gamitin na ang Itbulaga. Anyway, narito naman ang tungkol po sa certificate na Henyo Master Joey De Leon na siyang ating pong inaabangan, Collegiate Taricads, na kung saan ay malapit na raw po ito. Base po sa sabi-sabi, malapit na raw itong ilabas. Since, yun na nga, pinagdidiinan na naman. Since ang IPO naman daw, ang judge naman daw, ay parang gustong-gusto rin namang ibigay ito sa TVJ. Andon at andoon pa din po talaga ang kanilang paratang. Okay? And the second reason is I went to IPOPHIL because malapit na ilabas yung certificate ni Joey De Leon. That's the decision, no? I mean, I don't have the decision yet. But granting or looking at past experience na even IPOPHIL sided with them blindly, no? In 6 months, in 5 months talagang na-cancel at yung trademark na ginagamit naman, no, based on fraud alone, because you see there is such a thing as a DAO, no, usage of the trademark which has been confirmed, and because they renewed it last June, July, and then bigla na lang kinancel itong December. So that's highly unusual, no, if you ask me. You just renewed it and then you'll cancel it based on fraud. And then remember that these two courts are independent of each other. Parang synchronized What happened there, yung para kung ano man yung sinabi kay Judge Tagra, siguro ganoon din yung sinabi sa kabila, overwhelming yung kanilang decision na talagang the trademark is fraudulent. Wow, I mean, that's something, but we just have to take it at that kasi ganyan naman talaga yung courts. What they cannot control is, that's why I'm going there, is that because this all happened before the case, no? The case was filed, there is no certificate at pinipilit nilang ilabas yung certificate ngayon. So at this point in time, the case should have gone already to tape because sa pag-filing pa lang ng case is, first is copyright. Secondary, wala silang trademark. Parang inuna muna yung desisyon tapos yung ebidensya saka na lang, which is wrong. Oo.
So, andyan na naman po tayo sa first to file. Ang tape-ink po kasi ang nakapag-file una, di ba? At ito na naman po ang iginigiit nila. Na walang certificate si Joey, therefore hindi sila maaaring magsampa ng kaso. Pero paalala lang, di ba? Sa kanila rin ang ganing mismo. Hindi ka maaaring magsampa ng reklamo ng trademark infringement kung wala ka namang certificate. Yun, trademark infringement. Ang isinampa na reklamo ng TVJ is copyright infringement dahil alam nga nila na hindi sila maaaring magsampa ng trademark dahil wala silang certificate. Kaya nga copyright infringement ang ginamit ng TVJ since nasa copyright din naman, under din naman talaga ng copyright ang kanilang habol. Dahil si Joey De Leon ang nag-create ng titulong Itbulaga. Therefore, siya ang dapat na gumamit ng titulong Itbulaga. So, ano yung ipinuputak na nagsampa muna ng reklamo? Nagsampa ng reklamo kahit wala pang certificate. Hindi naman trademark infringement yung isinampa ng TVJ. At the same time, yung ebidensya, papaano nga tape-ink ka ang nagparehistro without consultation to TVJ. Hindi po alam ng TVJ. Nagulat na lang sila, nakarehistro pala ang Itbulaga. Wala po silang kaalam-alam. So, ito yung ginagamit ngayon, laban ng tape ink. Ginagamit ngayon ng tape ink laban sa TVJ. Pero IPO mismo ang sumupalpal sa kanila na hindi pa unahan ang pagpaparehistro. So, mahaba yun guys. Hindi ko na lang inano sa inyo lahat kasi for sure mauumay lang din kayo sa pinagsasabi nito. So, ito yung parang pinakang laman na highlight ng kanyang video. Collegiate Vehicles na kung saan ay ayun nga tungkol sa certificate na Henyo Master, malapit na daw ilabas. Ako, sana nga malapit nang ilabas pero haharangat at haharangan daw niya yan. Grabe, daig pagigil na gigil. Dinaig pa ang TVJ sa panggigigil po niya sa kasong ito. Hindi naman po siya involved at wala naman po siyang kinalaman sa Itbulaga. So yun na muna guys sa ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para po sa iba pang mga balita.